Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 881. Napakabilis, lumipas ang 2 araw. Nang marinig ng Silverwing City Lord na ginayuma ng kanyang anak ang Emperor, nahulog siya mula sa kanyang upuan. Alam niyang siya na ang magiging Emperor, kaya hindi man lang siya makatayo ng maayos. Para makatipid ng oras, ginamit ng clone ni Yezuan ang Eye of the Void at binuksan ang Void Door para dalhin siya sa Imperial Capital. Pare, ikaw ang magiging Emperor ng Fox Sage Dynasty sa hinaharap. Tutulungan kanilang tatlo. Nang makita ni Luo ang Silverwing City Lord, tumalon siya at masayang hinawakan ang braso nito. Ang apelyido ni Luo ay hindi Luo, ngunit Luo. Ang pangalan ng kanyang ama ay Luo Yi. Sa pagkakataong ito, maswerte si Yezuan. Muli siyang bumaba sa Silverwing City at dinala ang buong Luo clan. Mula nang itatag ang Fox Sage Dynasty, ang Imperial Family ay palaging pinangalan ng Bai. Gayunpaman, mula ngayon, ang kanilang apelyido ay Luo. Si Luo Yi ay isa lamang 4th Tribulation Supremacy, ngunit si Hulay at ang dating Emperor Baiyang ay laging nasa tabi niya, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Hindi lang iyon, ngunit personal ding ginayuma ni Luo si Luo Yi. Sa ganitong paraan, walang makakaatake kay Luo Yi. Siyempre, hindi utusan ni Luo si Luo Yi na gumawa ng kahit ano. Para naman kay Luo mismo, siya ay naadak sa pagiging isang prinsesa. Makalipas ang halos 1 linggo, Young Master, ngayong naayos na ang mga usapin ng Fox Sage Dynasty, saan tayo pupunta? Tumalon si Luo sa tirahan ni Yezuan at nagtanong. Ang Fox Sage Dynasty ay isang mid-grade na Sage Dynasty, kaya hindi na sila maaaring manatili dito. Kaya naman, kinailangan nilang pumunta sa mas mataas na grado. Pumunta tayo sa Royal Sacred Dynasty. Binuksan ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa mga araw na ito, ginagamit niya ang Art of the Whale upang pinuhin ang Dragon Lock at pagbutihin ang kanyang Sovereign Golden Body. Siyempre, hindi niya kaya masyado ang Dragon Lock. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Lock ay napakahalaga sa Fox Charm Holy Dynasty. Ang Dragon Lock ang pundasyon ng isang bansa. Kung ito ay masyadong maliit, ang Heaven and Earth Yuan Chi ng Fox Charm Holy Dynasty ay magiging mahirap. Ang Royal Sacred Dynasty ba ay ang high-grade Sage Dynasty kung saan matatagpuan ang Absolute Yin Palace? Tanong ni Luo. Oo, may kailangan akong imbestigahan. Tahimik na tumanggo si Yezuan. Bagamat hindi niya alam kung ang Yinju Palace at ang Burning Sun Hall ay may kinalaman sa Yinyang Old Ancestor na iyon, kailangan pa rin ni Yezuan na maglakbay doon. Oh, iimbestigahan mo ba ang Yinyang Patriarch na iyon? Tanong ulit ni Luo. Halos siya na ang pinakamalapit na tao kay Yezuan ngayon, kaya hindi malaking bagay para sa kanya na malaman ito. Oo, sagot ni Yezuan. Dahil iyon ang kaso, pumunta tayo sa Burning Yang Hall. Ang Absolute Yin Palace na iyon ay naglilinang ng mga pamamaraan ng paglilinang ng espiritu at mas mahirap para sa atin na harapin. Pangunahing nililinang ng Burning Sun Palace ang Golden Sovereign Body, kaya mas madaling makitungo sa kanila. Ipinikit ni Luo ang kanyang malalaking mata at sinabi. Sa totoo lang, ganoon din ang naisip ni Yezuan. Pangunahing nilinang ng Absolute Yin Palace ang mga espiritual na pamamaraan. Ang kanyang nag-aapoy na mata ng ilusyon, at mata ng kontrol ay walang gaanong epekto. Ang Hall of Burning Sun ay pangunahing nilinang ang Sovereign Golden Body, at ang kanyang pangunawa sa layunin ng espada ay hindi mababa. Kahit na hindi niya ginamit ang kanyang Heaven's Eye, magagawa pa rin niyang lumaban sa kabilang partido. Kung ginamit niya ang kanyang Heaven's Eye, kahit papaano ay makakalaban niya ang isang tao sa mas mataas na antas. Ito ang kanyang konserbatibong pagtatansya. Aalis tayo bukas. Nagpasya si Yezuan na manatili ng 1 pang araw. Una niyang tinawag ang kanyang clone, at pagkatapos ay pinagsama ang kanyang clone upang i-upgrade ang kanyang cultivation. Pagkatapos nito, ipinadala niya ang kanyang clone sa Royal Sacred Dynasty upang mag-scout sa unahan. Ang Absolute Yin Palace at ang Burning Sun Palace ay hindi mapagkakasunduang mga kaaway, kaya gusto ni Yezuan na ipadala ang kanyang clone sa Absolute Yin Palace,
habang ang kanyang pangunahing katawan at si Luo-Luo ay pumunta sa Burning Sun Palace. Napakabilis, dumating ang susunod na araw, at agad na umalis sina Ye Zuan at Luo-Luo. Ang Royal Sacred Dynasty ay isang mataas na grado na Sacred Dynasty, at mayroon pa ring ilang distansya sa pagitan nito at ng Fox Charm Sacred Dynasty. Sa daan, kailangan pa nilang dumaan sa ilang mababang grade na Sacred Dynasties. Sa loob ng halos isang linggo, dumaan sila sa mababang uri ng mga sagradong dinastiya at nakarating sa Royal Sacred Dynasty. Sa Bloodcliff Continent, ang mga tao at mga dayuhang lahi ay maaari pa ring mabuhay ng mapayapa, ngunit ang Sunflame Sacred Dynasty at iba pang mga bansa ay mas nakakatuwang. Sa Royal Sacred Dynasty, bagaman ang karamihan sa mga tao ay tao, mayroon pa ring ilang mga dayuhang lahi. Hindi lang iyon, narinig ni Ye Zuan na mayroon ding demon races. Gayunpaman, ang mga demon races na ito ay hindi isinumpa. Young Master, anong gagawin natin ngayon? Diretso ba tayo sa Burning Sun Palace? Matapos makapasok sa Royal Sacred Dynasty, nagtanong si Luo-Luo. Bago sila pumasok, ang clone ni Ye Zuan ay nakapasok na sa Royal Sacred Dynasty at nagtungo sa teritoryo ng Absolute Yin Palace. Diretso tayo sa Burning Sun Palace. Ang lakas ng Burning Sun Palace ay hindi mahina sa Royal Sacred Dynasty, at pangunahin nilang nililinang ang Sovereign Golden Body, na angkop para sa atin na linangin, sagot ni Ye Zuan. Oo, mayroon lang akong isang espiritual na pag-atake, na siyang aking alindog. Pangunahing umaasa ako sa aking lakas upang lumaban. Tumango si Luo-Luo. Kanina, nagtanong ang clone ni Ye Zuan tungkol sa lokasyon ng Burning Sun Palace, kaya direktang dinala niya si Luo-Luo sa Burning Sun Palace. Ang Absolute Yin Palace at ang Burning Sun Palace ay hindi mahina, at sinasabing mayroong 9th Tribulation Sovereigns na nagbabantay sa kanila. Ang puting buhok na matandang babae na pinatay ni Luo-Luo ay isa lamang outer court deacon ng Absolute Yin Palace. Ang isang deacon sa labas ng korte ay may lakas ng 6th Tribulation Sovereign, na sapat na upang ipakita ang lakas ng Absolute Yin Palace. Ang kakayahan at lakas ng mga disipulo ng dalawang dakilang kapangyarihan ay hindi mahina, at ang 6th Tribulation Sovereigns ay mas karaniwan doon. Si Ye Zuan at Luo-Luo ay maituturing lamang na ordinaryo kung pupunta sila roon. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nakarating na sila sa teritoryo ng Burning Sun Palace. Nagkataon, ang Burning Sun Palace ay nagre-recruit ng mga disipulo. Young Master, ang Burning Sun Palace ay nagre-recruit ng mga disipulo, dapat ba tayong pumunta? Hinawakan ni Luo-Luo ang braso ni Ye Zuan at nagtanong. Sa sandaling ito, nakapasok na sila sa isang lungsod sa ilalim ng kontrol ng Burning Sun Palace. Tingnan natin, hindi natin kailangang sumali. Sabi ni Ye Zuan, nandito lang sila para mag-imbestiga, hindi na nila kailangang sumali. Siyempre, kung sumali sila sa Burning Sun Palace, mas madali ang imbestigasyon. Ang Burning Sun Palace ay napakalakas, at buwan-buwan, sila ay nagre-recruit ng mga kakaibang disipulo sa trabaho at mga alagad sa labas ng korte. Kung natugunan nila ang mga kinakailangan, sila ay direktang tatanggapin bilang isang alagad sa labas ng hukuman. Nagpunta sina Ye Zuan at Luo-Luo sa recruitment point ng Burning Sun Palace sa lungsod, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon na ng dagat ng mga tao, mayroong hindi bababa sa 100 tao. Halos lahat sila ay 4th and 5th Tribulation Sovereigns, iilan lang ang 6th Tribulation Sovereigns. Ginamit ni Ye Zuan ang kanyang Eye of Revelation para i-scan ang karamihan. Ang mga taong dumating ay pawang kabataan, ngunit ang 6th Tribulation Sovereigns ay tinatayang nasa 20 taong gulang. Gaya ng inaasahan sa isang mataas na gradong Sacred Dynasty, napakaraming henyo sa napakaliit na lungsod. Hindi napigilan ni Luo-Luo na sabihin, 14 years old ka pa lang, pero 6th Tribulation Sovereign ka na, hindi magiging problema ang pagpasok mo sa inner court, sa outer court ka lang yata makapasok, mahinang sabi ni Ye Zuan. Nagsimula na silang pumila ng dalawa, kahit malakas sila, kailangan pa rin nilang sumunod sa mga alituntunin. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao sa harap ni Ye Zuan at Luo-Luo ay nabawasan, ngunit ang linya ay hindi umikli, sa halip ay humahaba ito. Nang turn na ni Ye Zuan at Luo-Luo, dalawang tao ang biglang naputol sa linya sa harap ni Ye Zuan at Luo-Luo. Hoy,
hindi ba alam niyong dalawa ang rules? Walang malay na sigaw ni Luo-Luo. Kabanata 882. Ang isa sa kanila ay matangkad habang ang isa ay pandak. Ang mas mataas ay 1.8 metro habang ang mas maikli ay wala pang 1.5 metro. Pareho silang nasa unang yugto ng ika-6 na Tribulation Supremacy. Nang marinig ng dalawa ang mga salita ni Luo-Luo, galit silang lumingon. Little girl, it's none of your business na pinuputol natin ang pila. Shut up! Galit na sigaw ng mas matangkad na kabataan. Lumingon din ang mas maikling kabataan. Nang makita niya ang mabalahibong buntot ni Luo-Luo, nagliwanag ang kanyang mga mata. Little brother, little sister ako. Maging mabait ka sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, pumunta siya sa gilid ni Luo-Luo at sinabing may kahabag-habag ng ngiti, Little Fox, nag-iisa ka ba? Pumunta ka sa likod at pumila. Kung hindi, bubugbugin kita. Sigaw ni Luo-Luo. Pinakaayaw niya ang ganitong uri ng tao. Marahil ay dahil na-impluwensyahan siya ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay palaging matuwid at guwapo sa kanyang puso. Nako, ang munting Zoro na ito ay may init ng ulo. Ang mas maikling kabataan ay ngumiti ng kaawa-awa at inabot upang hawakan ang malambot na mukha ni Luo-Luo. Ngunit sa sumunod na sandali, isang walang katulad na sakit ang bumangon sa kanyang puso. Ang kamay ng mas maikling kabataan ay nabalisa at mabilis na umabot sa kanyang dibdib upang kunin ang kanyang damit. Ang kanyang masakit na sigaw ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Nagmamadaling lumapit ang mas matangkad na kabataan. Hindi ka naman kasing tangkad ko pero gusto mo pa akong hawakan. Nagalit ka ba? Si Luo-Luo ay may nakamamanghang hitsura sa kanyang mukha. Ikaw, marunong kang gumamit ng mental attack. Nagtatakang sabi ng mas maikling kabataan. Pagkasabi niya nito, napaatras ang lahat ng naroon. Mental attack. Ito ang teritoryo ng Burning Sun Hall. May nang-ahas talagang maglinang ng mental martial art. Ito ay isang hamon sa autoridad ng Burning Sun Hall. Good Lord, you actually cultivated a mental martial art. You dare to come here instead of hide. Gusto mo bang sumali sa Burning Sun Hall? Anong biro? Ikaw ay dapat ipadala ng mga matatandang babae sa Absolute Yin Palace. Gusto mong makalusot sa Burning Sun Hall bilang isang especially iya. Alam ko, paano posible para sa isang teenager na babae na makalusot sa 6th Tribulation Supremacy? Matagal na sana ang mga may background na pumasok sa Burning Sun Hall. Panipi, mag-ingat kayong lahat. Ang atake ng munting Zoro na ito ay mahirap ipagtanggol. Ang mga tao sa paligid ay umatras at iniwasan ang mga mata ni Luo-Luo. Alam nilang lahat na maraming pag-atake sa pag-iisip ang ginawa sa pamamagitan ng mga mata. Hanggat hindi sila nagtitinginan, hindi magiging problema. Sa isang iglap, nahiwalay si Luo-Luo. Naghiwa-hiwalay ang mga tao sa pila, isang tao lang ang naiwan sa tabi niya. Sai, nakalimutan ko talaga yon. Medyo nakonsensya si Yezuan. Kung alam niya ng mas maaga, siya ay direktang umatake at hindi gumamit ng Burning Eye. Nasa lungsod sila. Sa normal na mga pangyayari, bawal ang labanan sa lungsod. Gayunpaman, naglakas loob si Luo-Luo na pumatay sa harap ng napakaraming tao. Siya ay napakatapang. Matapos makitang namatay ang 5th Tribulation Supremacy, naunawaan ni Yezuan na sila ay nasa malaking problema sa pagkakataong ito. Kayong dalawa, mamatay din kayo para sa akin. Bumaba ang tingin ni Luo-Luo sa matangkad at pandak na binata. Ay hindi, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Nakaramdam sila ng malakas na aura. Bagamat si Luo-Luo ay isa lamang 6th Tribulation Supremacy, ang kanyang lakas ay hindi nila kayang labanan. Sa kasamaang palad, huli na para sa pagsisisi. Sumugod na si Luo-Luo sa kanilang tabi nang tumayo ang pandak na binata. Rip! Rip! Sa dalawang malulutong na tunog, dalawang ulo ang lumipad sa hangin. Ang dalawang 6th Tribulation Supremacists, ang matangkad na kabataan at ang maikling kabataan, ay sunod-sunod na namatay. Hindi sila mula sa lungsod na ito. Nabalitaan nilang nagre-recruit ang Burning Sun Hall dito ngayon, kaya pumunta sila para mag-sign up at gustong sumali sa Burning Sun Hall. Pero hindi nila akalain na gulo ang manggagaling sa bibig. Ngayon, ang mga taong naruroon ay walang lakas ng loob na magsalita. Hindi man lang sila sumigaw.
Pagpatay ng ika-6 na Tribulation Supremacy sa isang iglap. Ang lakas na ito ay sapat na upang patayin silang lahat. How dare you? Biglang umalangaw-ngaw ang isang paputok na sigaw. Nilinga ni Yesuan ang kanyang ulo upang tingnan at natuklasan na ang panlabas na disipulo ng sekta mula sa Burning Yang Hall ay lumakad. Sa likod niya ay may 2 tao, na parehong nasa gitnang yugto ng ika-6 na soberanong yugto, at ang panlabas na sekta na alagad sa pangunguna ay umabot na sa rurok ng ika-6 na soberanong yugto. Sila ang nagparehistro ngayon lang. Wala silang magawa tungkol sa pagpatay ni Luoluo sa mga tao sa lungsod. Gayunpaman, ang taong pinatay niya ngayon ay gustong sumali sa Burning Sun Hall, kaya wala silang magawa tungkol dito. Tiningnan sila ni Yesuan na may mabigat na ekspresyon. Ang 2 mid-stage na 6th Tribulation Supremacies ay maayos, ngunit ang pinakamataas na 6th Tribulation Supremacy na disipulo sa pangunguna ay medyo mahirap. Ang mga maaaring sumali sa Burning Sun Hall ay hindi mga ordinaryong tao. How dare you to commit murder on the streets? Ang pangunahing disipulo ay tumingin kay Yesuan at Luoluo na nakahiwalay at nagtanong ng mahigpit. Ako ang pumatay sa kanila. So what? Mukhang hindi sumasang-ayon si Luoluo. Ang kanyang kakayahan ay mas mataas kaysa sa 3 namatay. Ang 2 6th Tribulation Supreme Martial Artists ay mahigit 25 taong gulang na isang buong 10 taon na mas matanda sa kanya. Kung maaari lamang nilang tanggapin ang isang panig, hanggat hindi bulag ang Burning Sun Hall, tiyak na tatanggapin nila siya at hindi ang 2 kabataang iyon. Alam talaga ng pangunahing disipulo na napakataas ng kakayahan ni Luoluo, ngunit ang nagniningas na mata ni Yesuan ngayon ay napagkamala ng iba na nagsasanay ng mental type martial technique. Ito ay kainahinala na sila ay mga especially iyan ng Juyin Palace. Kailangan ninyong 2 akong sundan pabalik sa Burning Sun Hall para tumulong sa investigasyon. Sinabi ng pangunahing disipulo sa napakamatigas na tono, na parabang hindi niya papayagan sina Yesuan at Luoluo na tumanggi. Gayunpaman, nagkaroon din sila ng lakas. 2 mid-stage 6th Tribulation Supremacies at isang peak 6th Tribulation Supremacy. Paanong hindi nila haharapin ang 2 early stage 6th Tribulation Supremacies? Paano kung tumanggi tayo? Kinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata at malamig na sinabi. Kung gayon, maaari ka lang naming ituring na mga especially iyan ng Juyin Palace at hulihin ka. Namilog ang mga mata ng lead disciple. Nagkatinginan sina Yesuan at Luoluo at sinabi sa kanilang isip, pipigilan ko ang pinakamataas na 6th Tribulation Supremacy mamaya. Maaari mong harapin ang natitira pang 2, ngunit pinakamahusay na huwag silang patayin. Okay. Tumango si Luoluo. Nagtiwala pa rin siya kay Yesuan. Pagkatapos ng lahat, hindi sila nakaharap sa pinakamataas na disipulo ng 6th Tribulation Supremacy ng Juyin Palace, kundi ang Burning Sun Hall. Tahimik na nagkatinginan ang magkabilang panig. Naramdaman ng mga tao sa paligid na maaaring may malaking labanan na darating at nagmamadaling umatras. Nakahanda na sina Yesuan at Luoluo para sa isang malaking labanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na aura ang biglang lumapit. Napakalakas, ito ay hindi bababa sa 7th Tribulation Supremacy. Nagulat si Yesuan at agad na ginamit ang kanyang Eye of Revelation para tumingin. Nakita niya ang isang matanda na damapo sa ulo ng pangunahing disipulo. Anong nangyayari? Kabanata 883. Anong nangyayari? Matapos marinig ang boses na ito, tumangala ang punong disipulo at agad na nagsabing magalang, Elder. Matanda, gaya ng inaasahan, ito ay ang nakatatanda sa Burning Sun Hall. Nanginginig ang puso ni Yesuan at Luoluo. Ngayon, marahil ay mayroon lamang silang isang paraan upang pumunta, at iyon ay ang paggamit ng Eye of the Void upang makatakas sa kanilang mga clone. Elder, ang 2 taong ito ay pumatay ng mga tao sa lungsod at nag-cultivate ng spiritual type na martial arts. Hinala ko na sila ay mga especially iyan na ipinadala ng Yinju Palace para makalusot sa ating Burning Sun Hall. Ulat ng punong alagad, palasyo ng Yinju, kinaikit ng matanda ang kanyang mga mata at pinalaki sina Yesuan at Luoluo. Pagkatapos, tinanong niya, bata, ilang taon ka na ngayong taon? 14, walang iniisip na sagot ni Luoluo. Isang 14 na taong gulang na 6th Tribulation Supreme.
Bigyan mo siya ng 6 na taon at siya ay magiging isang 7th Tribulation Supreme man lang. Ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na hindi mas mababa kaysa kay Supreme Bajia, naisip ng matanda sa kanyang sarili. Kung si Luoluo ay talagang 14 na taong gulang lamang, kung gayon ang Yinju Palace ay talagang namuhunan ng malaki. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang napakahusay na pawnla. I remember that the Fox Charm Clan is basically active in the Yinju Palace. Bakit sila nandito sa Burning Sun Hall natin? Patuloy na tanong ng matanda. Ang Fox Charm Clan ay ipinanganak na may napakataas na espiritual na kapangyarihan at napakaangkop para sa paglinang ng martial arts ng Yinju Palace. Kaya naman kakaiba ang nakita ng matanda. Oh, mahalaga ba kung saan ako aktibo? Anyway, hindi ko gusto ang Yinju Palace, casual na sagot ni Luoluo. Nagmuni-muni ang matanda. Hindi siya sigurado kung si Yezuan at Luoluo ay mga especially iya na ipinadala ng Yinju Palace para pumasok sa Burning Sun Hall. Kung sigurado siya, agad niyang papatayin sina Yezuan at Luoluo. Ngunit kung hindi, kung gayon mawawalan siya ng isang magandang panla para sa wala. Gusto niyong sumali sa Burning Sun Hall? Tanong ng matanda. Oo, sagot ni Yezuan. Sige, pwede na kayong dalawa pumasok muna sa outer sect. Biglang pumayag ang matanda. Ang sagot na ito ay ikinagulat ng mga tao sa ibaba. Nagmamadaling sinabi ng punong disipulo, Elder, hindi ba ito nararapat? Kung si Yezuan at Luoluo ay talagang mga especially iya, hindi kaya nagtagumpay ang kanilang tukana. Basta, tumahimik ka. Galit na sigaw ni Luoluo. Anong sabi mo? Galit na sigaw ng nangungunang disipulo. Sapat na. Ang matanda ay nagmamadaling pinigilan siya, na nagsasabing, alam ko ang aking mga limitasyon. Oo, ang nangungunang disipulo ay hindi nang ahas na magsalita ng isa pang salita. Nagulat din ang mga tao sa paligid. Sina Yezuan at Luoluo ay pumatay ng 3 tao sa harap ng napakaraming tao sa lungsod. Gayunpaman, walang pakialam ang Burning Sun Palace Hall. Ang kinalabasan na ito ay wala sa inaasahan ng maraming tao. Tulad ng para sa 3 tao, sila ay namatay din ng napakalungkot. Kung tutuusin, walang maghiganti sa kanila. Ang nangungunang disipulo at ang 2 pa ay bumalik sa kanilang orihinal na posisyon at nagpatuloy sa pangangalap ng mga bagong disipulo. Si Yezuan at Luoluo ay nakatayo sa gilid, tahimik na naghihintay. Young Master, nasaan na ang clone mo? Tanong ni Luoluo sa kanyang isipan. Matagumpay siyang sumali sa Yin Palace, sagot ni Yezuan. Hihi, narinig ko na pagkatapos sumali sa Burning Sun Palace, basta't makapatay ka ng miyembro ng Juyin Palace, maaari kang bumalik sa Burning Sun Palace para makatanggap ng reward na may identity token ng Juyin Palace. Sa oras na iyon, hindi ba tayo kikita ng malaki? Kinagat ni Luoluo ang kanyang mga labi at tumingin kay Yezuan sa kanyang malalaking mata. Nag-uusap ang 2 sa kanilang isipan. Hindi sila marinig ng iba, kaya nasabi nila kung ano ang gusto nila. Oo, at pinatay mo rin ang isang outer sect deacon ng Yin Palace. Pagkatapos sumali sa Burning Sun Palace Hall, maaari kang makipagpalitan ng cultivation resources. Sa kasamaang palad, ang taong iyon ay isang mid-stage na 6th Supreme Martial Artist. Medyo walang magawa si Yezuan. Ang matandang babaeng iyon ay hindi bababa sa 80 taong gulang. Gayunpaman, siya ay isang mid-stage na 6th Supreme Martial Artist. Hindi mataas ang kanyang kakayahan, kaya dapat ay isa siyang tumulong sa Yin Palace Hall na pamahalaan ang mga gawain. Gayunpaman, ang kanyang clone ay talagang kapaki-pakinabang. Kapag ang kanyang orihinal na katawan ay sumali sa Burning Sun Palace Hall at ang kanyang clone ay sumali sa Yin Palace Hall, ang impormasyon ng magkabilang partido ay maaaring magpalitan kaagad. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ng magkabilang partido ay maaaring ipagpalit sa mga kayamanan ng langit at lupa. Doble lang ang karanasan ni Yezuan. Hindi nagtagal, natapos ng 3 alagad ang kanilang pagpaparehistro. Sige, kayong lahat, sundan ninyo ako pabalik sa Burning Sun Palace Hall. Sigaw ng nangungunang alagad. Ang matanda na iyon ay orihinal na dumaan lamang. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng napakagandang panla tulad ni Luoluo, kaya nanatili siya rito. Minsan, dumarating ang pangkat ng Yin Palace Hall para patayin sila. Sa pagkakataong ito,
ang Burning Sun Palace Hall ay nag-recruit ng higit sa 150 tao sa lungsod na ito. Ang napakalaking pangkat ay lumipad patungo sa Burning Sun Palace Hall. Ang kanilang bilis ay hindi mabilis. Kung tutuusin, ang ilan sa kanila ay mga Fourth Tribulation Supreme Martial Artists lamang, kaya pinamunuan sila ng ilang matataas na antas. Gayunpaman, noong gabing umalis sila sa lungsod, lumitaw ang pangkat ng Yinju Palace gaya ng inaasahan. Luo-luo, mag-ingat ka, may kalaban. Si Yezuan, na may malakas na pangunawa, ay nagmamadaling pinaalalahanan siya. Sa lihim na kaharian ng Fox Princess Consort, ang persepsyon ni Luo-luo ay mas malakas kaysa kay Yezuan. Gayunpaman, sa labas, ito ay malamang nawala pa sa kalahati ng kay Yezuan. Sa oras na ito, naramdaman na ni Yezuan ang tatlong malalakas na aura. Sila ay hindi bababa sa Seventh Tribulation Supreme Martial Artists. Si Yezuan ay sobrang walang magawa. Hindi pa siya nakakasali sa Burning Sun Palace Hall, at inaatake na siya. Paano siya dapat maglaro? Sa kabutihang palad, mayroong isang panlabas na elder ng sekta ng Burning Sun Palace Hall na nagtatago sa pangkat na ito ng 100 tao. Ang kanyang aura ay matagumpay na naitago ng 100 tao, kaya hindi siya natuklasan ng 3 tao mula sa Yin Palace Hall. Atake. Pagkatapos ng mahinang sigaw, may ilang tunog ng kung ano ang bumabagsak sa hangin. Whoosh! 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 Mayroong higit sa 10 tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Ang mga tao mula sa Yin Palace Hall ay bihasa sa mga ilusyon, espiritual na pag-atake, at pagkontrol sa mga lumilipad na espada. Napakalakas ng kanilang pangmatagalang pag-atake. Sa pagkakataong ito, direktang kinokontrol ng 3 tao mula sa Yin Palace Hall ang ilang lumilipad na espada para umatake. Ang mga lumilipad na espadang ito ay tumama sa karamihan at nagsimulang umani ng mga buhay. Kasabay nito ang biglang pagsalakay ng nakatagong matanda. Hinihintay niyang lumabas ang mga lumilipad na espada ng kabilang partido sa kanilang mga kaluban. Mga matatapang na magnanakaw, anong lakas ng loob ninyong harangin ang koponan ng Burning Sun Palace Hall ko? Nililigawan ninyo si kamatayan, sigaw ng matanda at mabilis na sumugod. Pangunahing nilinang ng mga tao mula sa Burning Sun Palace Hall ang Golden Sovereign Body, kaya napakabilis ng Outer Sect Elder na ito. Nahigitan ng kanyang lakas ang 3 ambush mula sa Yin Palace Hall, na umabot sa mid-stage 7th Tribulation Supreme Martial Artist. Hindi maganda, na-ambush na tayo, retreat. Sigaw ng isa sa mga ambush mula sa Yin Palace Hall. Kung mayroon silang mga lumilipad na espada sa kamay, makakalaban nila itong Outer Sect Elder ng Burning Sun Palace Hall. Gayunpaman, nalampasan ng mga lumilipad na espada ang Outer Sect Elder at pinuntahan ng ika-4 o ika-5 Tribulation Supreme Martial Artist na iyon, kaya napakahirap para sa kanila na makipaglaban sa kabilang partido. Gayunpaman, ang matanda na iyon ay nagwalas na sa kanilang harapan. I-set up ang formation. Nakita ng pinuno ng mga ambush na hindi na sila nakatakas at muling sumigaw. Illusory formation. Sa isang iglap, nahulog ang matanda sa ilusyon na porma sayon. Hindi lang iyon, ngunit mayroon ding mga espiritual na pag-atake mula sa 3 7th Tribulation Supreme Martial Artists mula sa Yin Palace. Sa sandaling ito, ang matanda ay malalim sa kumunoy. Hindi mabilang na malalakas na lumilipad na mga dragon ang lumipad sa itaas ng kanyang ulo, at ang kumunoy ay naglalabas ng mga huni ng ungol. Swoosh! Biglang bamuka ang dagwang bibig at kinagat ang elder ng Burning Sun Palace Hall. Kabanata 884. Emph, 100 taon nang magkaaway ang dalawang paksayon natin, paanong hindi tayo magiging handa? Ngumuso ang matanda at biglang naglabas ng puting bato. Sa susunod na sandali, ang puting bato ay kumikinang ng maliwanag at agad na nagwatak-watak sa hanay ng ilusyon na itinakda nilang tatlo. Nawala ang dagwang bibig at nasira ang hanay ng ilusyon. Illusion Breaking Stone. Nang makita nilang tatlo ang puting bato, nagbago ang ekspresyon ng mukha nila. Napakahalaga ng Illusion Breaking Stone at hindi nila inaasahan na magkakaroon nito ang Elder ng Burning Sun Hall. Nililigawan si kamatayan. Ang Outer Sect Elder ng Burning Sun Hall ay umungal at nagpakawala ng suntok. Boom! Ang ulo ng isa sa mga ambush ng Juyin Palace ay direktang naputol.
Ang dalawa pang ambush ay may malungkot na ekspresyon habang mabilis silang tumalikod at umalis. Gayunpaman, bilang mga long-range attacker, hindi naging madali para sa kanila ang pagtakas ng lapitan sila ng Elder ng Burning Sun Hall. Gusto mong umalis? Manatili ka. Ipinakita ng matanda ng Burning Sun Hall ang kanyang galing at direktang hinaypan ang ulo ng dalawa pang ambush. Nang wala ang pinuno, ang mga lumilipad na espada ay nahulog sa lupa. Sa isang iglap lang, mahigit 50 tao ang napatay. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. Napakalakas, isa lang siyang outer sect elder. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Kanina lang ay nagtatago siya sa malayo sa takot na matamaan ng mga lumilipad na espada. Ang Juyin Palace ay nagkaroon ng maraming pandaraya. Mga ilusyon, pag-atake sa kaisipan at pagkontrol sa mga lumilipad na espada upang salakayin ang kalaban mula sa malayo. Bagamat mabuti, kapag ang mga eksperto ng Burning Sun Hall ay lumapit sa kanila, sila ay pagbabalatan ng buhay kahit na hindi sila mamatay. Ang biglaang paglitaw ng ambush team ng Juyin Palace ay nagulat sa lahat. Sa kabutihang palad, hindi sila nasa panganib. Kung hindi dahil sa elder na ito, patay na silang lahat. Naawa ang natitirang mga tao sa mga namatay, ngunit walang nang ahas na kolektahin ang mga bangkay. Lahat sila ay tinipon ng outer sect elder ng Burning Sun Hall, kasama na ang interspatial rings. Sige, ituloy na natin ang ating paglalakbay. Sigaw ng matanda sa Burning Sun Hall. Ang koponan ay patuloy na sumulong. Pagkatapos ng maliit na episode na iyon, ang lahat ay natakot sa kanilang mga talino. Gayunpaman, pagkatapos ng insidenteng iyon, ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay napakapayapa. Makalipas ang ilang araw, dumating sila sa Burning Sun Hall. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Matapos makapasok sa Burning Sun Hall, gaano man katapang ang Juyin Palace, hindi sila maglalakas loob na pumasok. Lin Yan, ipasok mo sila. Umalis ang matanda sa Burning Sun Hall pagkatapos sabihin ito. Si Lin Yan ay ang Peak Sixth Supreme Being na nangungunang disipulo. Nang marinig niya ang mga salitang ito ay nagningning din ang kanyang mga mata. Humph! Malamig na sumangot si Lin Yan at pagkatapos ay pinangunahan ang natitirang daang disipulo upang magparehistro sa sekta. Ay, siguradong makakahanap ng pagkakataon ng bastos na ito para dein tayo. Si Luo Luo ay mukhang kalmado habang ang kanyang boses ay umalangaw sa isip ni Yezuan. It doesn't matter. Nakapasok na kami sa Hall of Burning Sun. He won't dare to make a move on us. Kalmado rin si Yezuan. Sa lalong madaling panahon, dinala ni Lin Yan ang halos 100 tao sa sekta upang magparehistro. Namahaji din siya ng ilang mga bagay at tirahan ng mga alagad sa labas ng korte. Hindi naman talaga kami nahirapan ng Lin Yan na iyon. Gulat na sabi ni Luo Luo. Dahil wala ka, kaya huwag mo siyang pakialaman. Napatingin si Yezuan kay Lin Yan. Matapos ipamahagi ni Lin Yan ang kanilang mga tirahan, diretso siyang umalis. Ang bawat isa sa Hall of Burning Sun ay may sariling tirahan. Gayunpaman, walang pakialam si Luo Luo. Pagkatapos ng lahat, mananatili siya kay Yezuan. Ang iba ay hinuhulaan din ang relasyon ni Yezuan at Luo Luo sa kanilang mga puso. Isa-isa, naiinggit ang mga tingin nila kay Yezuan. Kahit na ang isang batang babae mula sa Fox Charm Clan ay nahuli at naging isang alipin, siya ay napakahalaga pa rin. Siguradong maraming tao ang gustong palakihin si Luo Luo bilang isang alipin. Young Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa tirahan ni Yezuan, mahinang tanong ni Luo Luo. The Hall of Burning Sun focuses on cultivating the sovereign golden body. Kaya naman, tiyak na magkakaroon ng paraan para palakasin ang sovereign golden body. Gayunpaman, nalaman ng clone ko na may flowing gold waterfall sa Hall of Burning Sun. Hanggat naglilinang ka sa flowing gold waterfall, mapapalakas mo ang iyong sovereign golden body. Sabi ni Yezuan habang tumayo siya at inakay si Luo Luo palabas ng pinto. Ang panlabas na korte ng Hall of Burning Sun ay napakalaki. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 10,000 mga alagad sa labas ng hukuman na naninirahan dito. Pagkatapos magtanong sa paligid, nalaman ni Yezuan ang lokasyon ng flowing gold waterfall. Splash! 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 Bago sila makalapit, narinig ni Yezuan ang tunog ng tilamsik ng tubig.
Gayunpaman, bago niya narinig ang tunog, naramdaman na niya na maraming tao sa paligid ng Flowing Gold Waterfall. Maya-maya, nakita na nila ang talon. Ang Flowing Gold Waterfall ay talagang isang ordinaryong talon. Gayunpaman, mayroong umaagos na gold vein sa itaas ng canyon. Sa makatuwid, ang Flowing Gold ay dumadaloy sa talon paminsan-minsan. Ang Flowing Gold ay isang materyal na maaaring makalusot sa Sovereign Golden Body. Ito ay isa sa mga materyales na ginamit sa paggawa ng upper-grade Sovereign Divine Weapons. Sa makatuwid, ang talon ay maaaring magdulot ng pinsala sa Sovereign Golden Body. Ang paraan ng Hall of Burning Sun sa pagpapalakas ng Sovereign Golden Body ay ang patuloy na pagbibinyag sa Flowing Gold Waterfall, na nagpapahintulot sa Flowing Gold na magsama sa Sovereign Golden Body at pagkatapos ay ayusin ito. Sa ganitong paraan, ang Sovereign Golden Body ay magiging napakalakas. Wow! Yun ba ang Flowing Gold Waterfall? Tumingin si Luoluo sa Flowing Gold Waterfall na 100 metro ang taas at hindi maiwasang mapasigaw. Sa sandaling ito, marami ng tao sa ilalim ng Flowing Gold Waterfall. Ang ilan sa kanila ay nakatayo 10 metro sa ibaba ng talon, habang ang iba ay nasa gitna. Lahat sila ay kalahating hubad at tinitiis ang sakit na dulot ng Flowing Gold Waterfall. Ang Flowing Gold Waterfall ay nagsisimula sa taas na 70 metro. Ang pinsala ay lalakas at lalakas. Kasabay nito, ang Sovereign Golden Body ay lalakas at lalakas. Paminsan-minsan, kailangan nating pumunta sa pampang para gamutin ang ating mga pinsala. Ginamit ni Yesuan ang kanyang Eye of Revelation upang i-scan ang lugar at natuklasan na mayroong higit sa 10 tao sa Flowing Gold Waterfall. Ang ilan ay nasa 70 metro, ang ilan ay nasa 70 metro, at ang pinakamalakas ay nasa 30 metro na. Nagsimula ang Flowing Gold Waterfall mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kung mas mababa ang talon, mas malakas ang epekto at mas malakas ang kapangyarihan. Hulaan ni Yesuan na ang eksperto na nakatayo sa 30 metro ay isang panloob na disipulo. Siya ay malamang na mas malakas kaysa sa elder mula noon. Young master, may bloodline ka. Go and try it. Biglang sabi ni Luoluo. Ang Flowing Gold Waterfall ay ang lugar upang palakasin ang Sovereign Golden Body. Ang isang ordinaryong tao ay mapupuno ng dugo pagkatapos tumayo ng 10 minuto. Gayunpaman, si Yesuan ay may bloodline ng Divine Tree of Life. Tinataya niya na ang bilis ng kanyang paggaling ay tiyak na malalampasan ang pinsalang dulot ng Flowing Gold Waterfall. Ang Flowing Gold Waterfall na ito ay isang treasure trove para sa akin. Ang puso ni Yesuan ay sumasabog na sa tuwa. Ang iba ay kailangang pumunta sa pampang upang gamutin ang kanilang mga pinsala pagkatapos tumayo ng ilang sandali. Kinailangan nilang gamutin ang kanilang mga pinsala kapag sila ay bahagyang nasugatan. Kung kailangan nilang maghintay hanggang sa malubha silang nasugatan, ang kanilang mga sugat ay magiging mas mahirap pagalingin. Gayunpaman, sa bloodline ng Divine Tree of Life, tinansya niya na kaya niyang tumayo ng 24 na oras, nakatumbas ng isang buong araw. Luoluo, susubukan ko. Agad na hinubad ni Yesuan ang kanyang kamiseta at sumugod. Ang unang hakbang ng Flowing Gold Waterfall ay 70 metro. Ito ang pinakamababang kahirapan, ngunit nangangailangan pa rin ito ng 6th Tribulation Supreme para umakyat. Kung hindi, ang unang alon ng Flowing Gold Waterfall ay tatagos sa ulo ng isang tao. Kabanata 885. Si Yesuan ay nasa maagang yugto ng Supreme Being Level 6, ngunit ang kanyang Supreme Being Golden Body ay mas malakas kaysa sa iba pagkatapos na pinuhin ang Draconic Lock. Maihahambing siya sa isang Level 6 Supreme Being Level 6. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang subukan munang tumayo sa 70-meter platform. Dagandong, ang Flowing Gold Waterfall ay parang isang mabangis na hayop. Originally, hindi ganoon kalakas, pero may array sa taas na nagpapataas ng bilis ng waterfall. Sa sandaling tumayo si Yesuan sa entablado, siya ay natisod at muntik ng matambak. Kasabay nito ang pag-aapoy ng kanyang likod at likod ng kanyang ulo na parang nasusunog. Gayunpaman, ang kanyang Supreme Being Golden Body ay makatiis sa 70-meter platform. Kailangan kong hayaan ang umaagos na ginto na masira ang aking Supreme Being Golden Body at hayaan itong sumanib sa aking mga kalamnan, buto, balat, laman, at dugo.
Kung hindi, hindi ito gagana kahit na tumayo ako rito ng 1 taon. Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay tumalon pababa ng 1 hakbang. 80 metro. Ang Supreme Being Golden Body ni Yezuan ay makatiis sa 70-meter platform, ngunit sa 80-meter platform, ang kanyang likod ay tinusok ng maliit na flowing gold at dumudugo. Gayunpaman, mabilis na gumaling ang mga sugat na ito. Haha, ang bloodline ng Divine Tree of Life ay sadyang lumalaban sa langit. Kaya kung tumayo sa flowing gold waterfall ng 1 araw nang walang problema. Si Yezuan ay tumawa ng malakas sa kanyang puso. Tama ang desisyon niyang pumunta sa Hall of Burning Sun. Kung mananatili siya rito ng ilang araw, ang Supreme Being Golden Body ni Yezuan ay maihahambing sa isang 7th Tribulation Supreme. Isa lang siyang hindi mapatay na ipis. Whoosh whoosh whoosh. Ang tubig sa flowing gold waterfall ay ordinaryong tubig, ngunit may dumadaloy na gold sa tubig paminsan-minsan. Ang umaagos na ginto na ito ay tumusok sa katawan ni Yezuan at umikot sa kanyang dugo, na nagpapataas sa Supreme Being Golden Body ni Yezuan. Gayunpaman, nadagdagan lamang nito ang defensive power ng Supreme Being Golden Body. Hindi nito mapataas ang lakas ng opens iba ni Yezuan. Para kay Luo, tahimik siyang tumayo sa gilid at kinuha ang umaagos na ginto. Paano siya maghuhubad ng kanyang damit at tumayo sa entablado para maglaba? Hindi nagtagal, tumayo si Yezuan sa 80-meter platform sa loob ng kalahating oras. Nung una, walang pumapansin sa kanya, pero habang tumatagal, unti-unti na siyang napapansin. Hay nako, 3 beses na akong umakyat. Bakit nasa taas ka pa? Hindi maiwasang magtanong ng isang matipunong lalaki. Haha, medyo mas malakas ang Sovereign Golden Body ko, casual na sagot ni Yezuan. Hindi na nagtanong pa ang matipunong lalaki at nagpatuloy sa pagbibinyag sa kanyang soberanong gininto ang katawan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minutong pagtitiyaga, bigla siyang natauhan. Kusang gumagaling ang likod ni Yezuan. Ang kanyang mga sugat ay patuloy na naghihilom, ngunit ang mga bago ay patuloy na lumilitaw. Ano ang nangyayari? Huwag kang magtaka. May nakatagpo ako noon at kumain ng prutas na nagbigay sa akin ng kakayahang gumaling ng mabilis. Naramdaman ni Yezuan ang gulat sa kanyang mga mata at nagmamadaling sinabi. Noong sila ay nasa Nihility God Realm, ang wood attributes rejuvenation profound meaning ay mabilis na makapagpapagaling sa kanilang mga sugat. Gayunpaman, sila na ngayon ay supreme beings, at ang malalim na kahulugan ay hindi makapagpagaling sa kanilang sovereign golden body. Kuya, ang swerte mo. 20 minutes akong bumaba pagkatapos ng pagtitiyaga ng 10 minuto. Ang 1 oras mo ay katumbas ng 3 oras ko. Ang matipunong lalaki ay hindi maiwasang tumingin kay Yezuan ng may pagkainggit. Ang oras ng pagpapagaling ay medyo mas mahaba, ngunit ang gamot na ginamit upang pagalingin ang soberanong gininto ang katawan ang nagpasakit sa puso ng marami sa mga disipulo. Patuloy silang nagsusunog ng pera upang palakasin ang kanilang sovereign golden body. Gayunpaman, talagang may kakayahan si Yezuan na pagalingin ang kanyang sarili. Dahil dito, naiinggit ang matipunong lalaki. Hindi nagtagal, bumaba muli ang matipunong lalaki para gamutin. Kasabay nito, sinabi niya sa iba ang tungkol sa sikreto ni Yezuan. Nang marinig ito ng karamihan, lahat sila ay may mga mukha ng inggit at inggit. Hindi alam, si Yezuan ay naging sentro ng kanilang atensyon. Patuloy na lumipas ang oras. 5 oras na siyang nasa taas at hindi pa bumababa kahit 1 beses. What a monster! Mukhang hindi na siya mahihirapang manatili doon ng 1 buong araw. Ang kanyang 1 araw ay katumbas ng ating 3 araw. At saka, hindi na niya kailangan ng anumang gamot para gumaling ang kanyang sarili. 3 araw lang ako makakatagal sa flowing gold waterfall kapag nasa mission ako. Oh, tingnan mo, nasa 70-meter mark na siya. Biglang naghiyawan ang mga tao. Ang 70-meter mark ay katumbas ng 6th Supreme Pinnacle. May kakayahan kaya si Yezuan na makayanan ang epekto ng 70-meter flowing gold waterfall. Kailangang malaman ng isa na maraming tao sa Burning Sun Hall na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanila. Kadalasan mayroong mga taong sabik para sa mabilis na tagumpay at hindi maiwasang hamanin ang mga kalaban sa mas mataas na antas. Sa huli, ang kanilang mga ulo ay tinusok ng umaagos na gold waterfall at namatay ng malungkot.
Ang interspatial ring ay sinamantala rin ng iba. Agad namang may sumugod. Kung hindi sinasadyang namatay si Yezuan, ang interspatial ring ay magiging isang bagay na walang may-ari. Sok-sok, nandito sila para samantalahin ang iba. Hindi napigilan ni Yezuan na matawa. Dati, ang kanyang sovereign golden body ay maihahambing sa Sixth Supreme Pinnacle. Matapos ang ilang oras na pagpapabuti, hindi na siya mapinsala ng flowing gold waterfall sa 80-meter mark. Sa makatuwid, lumipat siya sa markang 70 metro. Gayunpaman, nang maabot niya ang markang 70 metro, muntik na siyang matambak. Nagkaroon ng acceleration array sa tuktok ng flowing gold waterfall. Ang kapangyarihan ng flowing gold waterfall ay hindi maaaring maliitin. Bagamat malakas ang sovereign golden body ni Yezuan, isa pa lang siyang early stage 6th Supreme. Nakatayo lang siya sa layo na 70 metro. Sa tansya niya, makakatayo lang siya sa 60 metro kung itataas niya ang kanyang kaharian sa mid-stage na Supreme Martial Artist 6th stage. Wow! 70 meters talaga ang brat na ito. Nasa initial stage pa lang siya ng 6th Supreme Martial Artist. Masyadong nakakatakot iyan. Siya ay nagtataglay ng pangangatawan na nagbibigay daan sa kanya upang mabilis na gumaling. Gaano kaya kalakas ang kanyang sovereign golden body? Dapat kaya niyang makatiis ng kahit 60% sword intent, di ba? Ang 60% sword intent ay sapat na para saktan ng isang 7th Tribulation Supremacy. Siyempre, ito ay tumutukoy sa mga 7th Tribulation Supremacies na hindi napalakas. Ang kanilang sovereign golden body ay napabuti lamang sa pamamagitan ng pagdaan sa kapigatian, kaya hindi ito malakas. Ngunit huwag kalimutan, si Yezuan ay nasa unang ika-6 na yugto pa lamang ng Supreme Martial Artist Realm. Kapag nakalusot na siya, may pagpapatuloy niya ang pagpapalakas ng kanyang golden sovereign body. Sunod-sunod na napalunok ng laway ang mga nasa ibaba. Hindi pa banggitin ang pagpapalakas ng sovereign golden body, ang halaga lang ng gamot sa pagpapagaling na inipon ni Yezuan ay sapat na para hindi sila makapagsalita. Hindi nagtagal, lumipas ang isang araw. Maraming mga alagad ang umalis dahil wala silang gamot sa pagpapagaling. Gayunpaman, sinabi nila sa iba ang tungkol sa bagay na ito. Kaya, maraming tao ang dumating upang panoorin si Yezuan na pagalitan ang kanyang sovereign golden body, kabilang ang mga panloob na disipulo. Sa isang araw, nadouble ang defensive power ng sovereign golden body ni Yezuan. Tinansya niya na matatawag niya ito isang araw pagkatapos ng temperang sa loob ng isang panahon. Tungkol naman sa 60-meter mark, hindi siya makababa pansamantala. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kaharian ay hindi sapat upang tumayo doon. Kasabay nito, masyadong naiinip si Luoluo, kaya tumalon siya ng mag-isa. Young Master, darating ang linya na iyon para maghanap ng gulo sa akin. Biglang tumunog ang boses ni Luoluo sa isip ni Yezuan. Ano, si Yezuan, na nasa ilalim ng flowing gold waterfall, ay biglang nagtaas ng kilay. How dare he bully my Luoluo? Nililigawan niya si kamatayan. Kabanata 886. Hawakan mo. Napatalon si Yezuan sa takot at nagmamadaling sumigaw. Noong siya ay nasa flowing gold waterfall, tumakbo si Luoluo sa ibang lugar. Gayunpaman, nakakausap niya si Luoluo sa pamamagitan ng hangin, kaya alam niya na si Luoluo ay nakalusot na sa kalagitnaan ng yugto ng 6th Supreme Being. Kaagad na lumabas si Yezuan mula sa flowing gold waterfall at sumugod patungo sa panlabas na sekta. Siya ay may espesyal na koneksyon kay Luoluo, at ang saklaw nito ay mas malaki kaysa sa Eye of Perception, kaya maaari niyang i-lock ang lokasyon ni Luoluo. Hindi nagtagal, nahanap niya si Luoluo. Sa sandaling ito, si Luoluo ay napapalibutan na ng isang grupo ng mga disipulo. Mabilis siyang lumapit at lumapag sa tabi ni Luoluo. Nasa harap ni Luoluo ang 3 panlabas na disipulo ng sekta, at ang pinuno ay si Lin Yan. Senior Kuya Lin, anong problema? Nakasuot na si Yezuan ng kanyang damit at tumingin kay Lin Yan habang nagtatanong. Nagtataka ako kung bakit ka nawala, kaya pumunta ka sa flowing gold waterfall. That day, you dared to talk back to me in front of so many people. Do you think I will let this matter rest? Ngumuso si Lin Yan. Oh, so gusto ni Senior Brother Lin na lumaban sa outer sect.
Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. 2 taon nang nasa Yang Hall si Lin Yan, kaya naunawaan niya ang mga patakaran ng Yang Hall. Kaya, ngumuso siya at sinabing, kayong dalawa, sumunod kayo sa akin sa arena ng labanan. Tuturuan ko kayong dalawa ng leksyon. Path. Nang marinig ito ni Luo Luo, hindi niya napigil ang matawa. Senior Brother Lin, napakawalan mo. Isa kang Peak Sixth Supreme Being, ngunit naglakas loob kang hamanin ang isang taong nasa mababang kaharian. Sa katunayan, ang isang Peak Sixth Supreme Being ay talagang nang-ahas na hamanin ang isang maagang yugto ng Sixth Supreme Being at isang mid-stage na Sixth Supreme Being. Napakawalan Jia. Ang ilan sa mga taong nakapalibot kay Luo Luo ay dinala ni Lin Yan, habang ang iba ay naroon upang manood ng palabas. Nang marinig nila ito, hindi nila napigil ang tumawa. Gayunpaman, sa ilalim ng tingin ni Lin Yan, na malapit nang lumunin sila, nagpigil sila. Noong araw na iyon, hindi ba kayo masyadong matapang? Parang gusto mo akong awayin. Bakit, natatakot ka na ba? Nanunuya si Lin Yan. Nang sabihin niya ito, hindi natuwa si Luo Luo at sumigaw ng galit, sino ang natatakot? Tara na, bugbugin siya ni Young Master. Young Master. Ang pariralang ito ay naging sanhi ng labis na pagkagulat ng mga tao sa paligid. Naunawaan nila na ang Young Master na tinutukoy ni Luo Luo ay si Yezuan. Gayunpaman, si Yezuan ay isang maagang yugto lamang ng Sixth Supreme Martial Artist. Ang kanyang kakayahan ay mas masahol kaysa kay Luo Luo, kaya paano siya magiging isang Young Master? Nang nagulat ang mga tao sa paligid, dahan daw ang ibinuka ni Yezuan ang kanyang bibig at sinabing, dahil ang senior apprentice na si Brother Lin ay napakawalan Jia na hamanin ako, kung gayon lalabanan ko si Senior Apprentice Brother Lin. Bastard, kung gusto mong labanan si Senior Kuya Lin, kailangan mo munang makalusot sa akin. Ang isang alipin sa tabi ni Lin Yan ay tumalon at itinutok ang kanyang espada kay Yezuan. Cut the crap and lead the way. Hindi na mapakali si Yezuan na magsabi pa ng kahit ano sa mga taong ito. Alam niyang hindi susuko si Lin Yan kung hindi siya pupunta sa battle arena ngayon. Ayaw niyang maalala siya ng isang tao sa Burning Sun Hall. Kaya naman, kinailangan niyang ayusin ang sama ng loob ng araw na iyon. Good, you've got guts. Kung maaari ka pa ring maging bastos sa battle arena mamaya, lolo na lang ang itatawag ko sa'yo. Galit na sigaw ng kulang na iyon. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata at bamulong, wala akong apo na katulad mo. Agad namang nagtawanan ang mga tao sa paligid. Yezuan, isa ka talagang bagong panganak na guya na hindi natatakot sa mga tigre. Kakapasok mo pa lang sa Burning Sun Hall at na-offend mo na ang isang senior disciple. Ang iyong hinaharap na landas ay tiyak na magiging mas mahirap. Gustong ipagpatuloy ng kabalbalan na iyon ang kanyang kalokohan ngunit hindi inaasahang napigilan ni Lin Yan. Sinabi ng huli sa mahinang boses, walang silbi ang pakikipagtalo. Kapag nasa battle arena na tayo, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Matiim na tinitigan ng alipin si Yezuan bago sumunod sa mga yapat ni Lin Yan. Naglakad ang mga tao patungo sa battle arena. Habang nasa daan ay nakatawag sila ng atensyon ng ilang taong nakasunod sa kanila, handang manood ng magandang palabas. Hindi nagtagal, sumunod sina Yezuan at Luo Luo sa likod ni Lin Yan at dumating sa battle arena. Ang Burning Sun Hall ay isang matuwid na sekta. Kaya naman, tinutukoy lamang ng arena ng labanan kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina, hindi ang buhay at kamatayan. Hindi rin pinapayagan ang pagpatay. Brat, umakyat ka dito. Nanguna ang alipin ni Lin Yan at tumalon sa arena ng labanan, sinisigawan si Yezuan. Nanatiling tahimik si Yezuan at agad na tumalon sa arena ng labanan. Siya ay isang maagang yugto na Supreme Being, habang ang kanyang kalaban ay isang mid-stage na Supreme Being. Gayunpaman, mahigit isang araw siyang nagdusa sa Flowing Gold Waterfall. Ang kanyang sovereign golden body ay napino hanggang sa puntong masasabing ito ay hindi magagapi sa ilalim ng 7th Supreme Being level. Kahit na tumayo siya roon at hayaang tamaan siya ng kanyang kalaban, maaaring hindi makalusot ang kanyang kalaban sa kanyang sovereign golden body. Brat, handa ka na bang mamatay? Nagtawanan ang alipin ni Lin Yan. Ang ilang mga tao sa ibaba ay hindi na makayanang manood.
Kung tutuusin, mas mataas ang kanyang cultivation level kaysa kay Ye Zuan. Ano ang dapat ipagmalaki noong hinamon niya siya? Tahimik na tumayo si Ye Zuan at tumango. Handa akong bigyan ka ng 10-move handicap. Ano? Agad na tumahimik ang karamihan. Hinala ng lahat na mali ang kanilang narinig. Bigyan ng 10-move handicap ang kalaban. Ang early stage na Supreme Being Ye Zuan ay talagang nagbigay ng 10-move handicap sa mid-stage na Supreme Being na kalaban. Siya ba ay isang tanga o nagpapanggap na baboy para kumain ng tigre? Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ng Alapier's ni Lin Yan. Agad niyang tiningnan si Lin Yan sa ibaba ng battle arena. Tumigil sandali si Lin Yan at tahimik na tumango. Sa katunayan, hindi niya inaasahan na si Ye Zuan ay napakayabang. Gayunpaman, nadama niya na si Ye Zuan ay medyo pambihira. Kung tutuusin, sapat na ang kakayahan ni Luo Luo para makapasok sa loob ng sekta. Si Ye Zuan ay young master ni Luo Luo, kaya maaaring hindi karaniwan ang kanyang background. Sige, dahil nililigawan mo si kamatayan, hindi ako magpipigil. Sumigaw ang Alapier's ni Lin Yan at direktang inatake si Ye Zuan. Itinaas niya ang kanyang espada at direktang inatake si Ye Zuan. Dahil ang kanyang cultivation level ay mas mataas kaysa kay Ye Zuan ng isang level, bahagyang nagpigil si Lin Yan. Natatakot siya na papatayin niya si Ye Zuan sa isang strike. Ang welga na ito ay naglalaman ng 60% sword intent, na sapat na para masubitan ang isang ordinaryong 7th Tribulation Supreme Being. Gayunpaman, nang ang sword ray na ito ay tumama sa harap ni Ye Zuan, itinaas lamang ni Ye Zuan ang kanyang kamay at sumuntok. Bang! Ang kamao ni Ye Zuan ay bumangga sa sword ray. Sa isang iglap, nagkalat ang sinag ng espada dahil sa suntok. Gayunpaman, hindi man lang nasugatan ang kamao ni Ye Zuan. Kahit ang balat niya ay hindi nabasag. This time, nagulat ang buong audience. Ang welga ngayon ay sapat na upang banta ang sinumang naruroon. Ngunit ito ay natalo ni Ye Zuan ng walang kamay. Dapat malaman ng isang tao na hindi nakasuot ng guwante si Ye Zuan. Anong makapangyarihang soberanong gininto ang katawan? Paano niya ito napigilan? Siya ay dapat na ang young master ng ilang malaking pamilya. Lumaki siyang kumakain ng makalangit na kayamanan. Ang kanyang sovereign golden body ay malamang na maihahambing sa isang ordinaryong 7th Tribulation Supreme Being. Ayon dito, natatakot ako na 65% sword intent lang ang makakasakit sa kanya. How terrifying! He's only at the early stage 6th Tribulation Supreme Being. No wonder hindi niya hinayaang lumaban ang kanyang alipin. Kaya ayon, ang mga tao sa ibaba ay nagsiwalat ng isang hitsura ng pagkaunawa at nagsimulang bulungan sa kanilang sarili. Kabanata 887. Huwag kang magpigil. Sa sandaling ito, biglang nagpaalala si Lin Yan. Nang marinig ito ng alagad ng panlabas na sekta, umungal siya, hindi ako naniniwala. Pumunta ka sa impyerno. Whoosh! 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 Ang sunod-sunod na pag-atake ay inilunsad sa Ye Zuan. Kahit na ang ika-6 na Supremo ay hindi maglalakas loob na maliitin ang seryeng ito ng mga pag-atake. Gayunpaman, hindi gumalaw si Ye Zuan. Sunod-sunod niyang sinuntok at winasak ang ningning ng espada. 6, 7, 8, 9, dagandong, 10. Sinira ni Ye Zuan ang ika-10 liwanag ng espada gamit ang isang suntok. Sa sumunod na sandali, naglabas siya ng mahabang espada. Whoosh! Matapos bigyan ng 10 galaw ang kanyang kalaban, sa wakas ay nakakilo si Ye Zuan. Itinaas niya ang kanyang espada at naglunsad ng pag-atake na naglalaman ng 65% na sword intent. Gayunpaman, hindi gumamit si Ye Zuan ng anumang martial arts sa pag-atake ito. Ito ay puro sword energy. Sa orihinal, 60% lang ang sword intent niya. Gayunpaman, ang Fox Charm Dynasty ay may mayaman na pundasyon at mayroong isang set ng sword intent Phantom Scrolls. Kaya naman, naintindihan niya ang 65% na sword intent. Bang! Ang sword energy na ito ay agad na tumama sa dibdib ng Outer Sect Disciple at pinalipad siya. Tagumpay! Gumamit lamang si Ye Zuan ng isang espada upang ipadala ang kanyang kalaban na lumipad palabas ng arena at nanalo sa labanan. Nagulat na naman ang lahat. Hindi lang 10 atake ang ginawa niya sa kanyang kalaban gamit ang kanyang mga kamay, pinatay pa niya ang kanyang kalaban sa isang espada.
Siguradong nagpapanggap siyang baboy para kumain ng tigre. Young master, di ba sabi mo bugbugin mo siya? Bakit mo siya pinalipad? Malamig na bamantong hininga si Luo Luo. Ah, okay lang. May isa pa. Napasulyap si Yezuan kay Lin Yan. Mayroon pa ring sixth supreme being na tagasunod sa tabi niya. Matapos titigan ni Yezuan, agad na nang inig ang tagasunod. Niliit niya ang kanyang leeg at humakbang sa likod ni Lin Yan. Basura! Sigaw ni Lin Yan sa mahinang boses. Kuya Lin, ang isa ay pinalipad ko, at ang isa naman ay takot na umakyat sa entablado. Bakit hindi mo gawin? Ngumiti si Yezuan kay Lin Yan gamit ang kanyang espada sa kamay. Nagdilim ang ekspresyon ni Lin Yan, at tumalon siya sa arena ng walang ibang salita. Isa siyang Supreme Martial Artist sa rurok ng Supreme Martial Artist Level 6. Paano siya matatakot kay Yezuan, na nasa unang Supreme Martial Artist Level 6 pa lang? Instant kill, kaya niya rin. Senior Kuya Lin, gusto mo bang bigyan din kita ng ilang galaw? Tanong ni Yezuan na may singkit na mga mata. Scram! Sa hindi inaasahang pagkakataon, umungal si Lin Yan at inatake si Yezuan. Sa totoo lang, casual lang itong sinasabi ni Yezuan. Kung talagang tinanggap ito ni Lin Yan, medyo mahirap para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Lin Yan sa panlabas na sekta ay hindi masama. Nasa tuktok siya ng 6th Supremacy Realm at naintindihan pa niya ang 65% layunin ng espada. Sa kabutihang palad, hindi ito tinanggap ni Lin Yan. Dahil nalantad ang Burning Eye ko, papatikim na kita. Sa sandaling kumilos si Lin Yan, nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Biglang naramdaman ni Lin Yan ang matinding kirot sa kanyang puso, na naging sanhi ng pagkamis niya sa kanyang target. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Lin Yan habang pinagmamasdan ang kanyang pag-atake na dumaan kay Yezuan. Hindi nito nahawakan kahit isang buhok sa katawan ni Yezuan. Pagkatapos ng napakaraming taon ng labanan sa pagitan ng Burning Sun Hall at ng Yin Palace, ang Yin Palace ay palaging ginagamit ang mga pamamaraang ito. Sa makatuwid, nilinang din ni Lin Yan ang ilang martial arts na maaaring ipagtanggol laban sa mental attacks. Bilang karagdagan sa kanyang cultivation, ang Burning Eye ni Yezuan ay hindi nagpapahina kay Lin Yan ng kahit 10%. Gayunpaman, pinahintulutan ng Burning Eye si Yezuan na sakupin ang inisyatiba. Swoosh! Nang ang pag-atake ni Lin Yan ay dumaan sa katawan ni Yezuan, ang pag-atake ng huli ay nasa kalagitnaan na. Bang! Nagmamadaling itinaas ni Lin Yan ang kanyang kamay at tinalo ang sword light sa isang hampas. Senior Brother Lin, tikman mo ang hakbang na ito. Sa sandaling ito, muling kumislap ang mga mata ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, ito ay ang Eye of Illusion. Tiniis pa rin ni Lin Yan ang matinding sakit mula sa Burning Eye. Ngayong nakaharap na siya sa Eye of Illusion, ang ilusyon sa paligid niya ay nagbago sa isang iglap. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nawala, at siya ay lumubog sa walang katapusang dagat. Sobrang dilim ng paligid. Sa sandaling ito, may biglang pag-alon ng hangin. Bamuka ang bibig ng isang higanteng hayop sa dagat at kinagat si Lin Yan. Totoo ba o peke? Malungkot ang mukha ni Lin Yan. 2 taon na siyang nasa Burning Sun Hall, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ilusyon. Dati, ang Outer Sect Elder ng Burning Sun Hall ay may disillusionment stone na maaaring agad na makalusot sa ilang mababang antas na ilusyon. Gayunpaman, ang disillusionment stone ay lubhang mahalaga at wala siya nito. Dahil hindi niya matukoy kung totoo o peke ang higanteng hayop na ito sa malalim na dagat, ituturing na lang niya itong totoo. Swoosh! Itinaas ni Lin Yan ang kanyang kamay at hinampas ng kanyang espada. Gayunpaman, nang ang liwanag ng espada ay dumaan sa malalim na dagat higanteng hayop, ang malalim na dagat higanteng hayop ay nawala ng walang bakas. Ito ay pekeng. Hindi maganda. Ang mukha ni Lin Yan ay nagbago ng husto. Ang kanyang pag-atake ay talagang nagpakalat ng ilusyon. Ito ay isang pag-aaksaya ng isang pagkakataon sa pag-atake. Sa sandaling ito, nagkaroon ng bug zone ng hangin. Swoosh! Isang matalim na tunog ang bumasag sa hangin. Lumingon si Lin Yan at nakita ang isang liwanag ng espada na umaagos sa kanyang harapan. Bang! Dahil hindi makaiwas si Lin Yan sa oras, diretso siyang tinamaan ng espada. Agad na bumulwak ang dugo.
Gayunpaman, ito ay pampaganya lamang. Nasusunog na mata, bawal na mata ng ilusyon. Sinamantala ang pagkakataong ito, ginamit muli ni Yezuan ang kanyang dalawang sky eyes at muling nahulog si Lin Yan sa ilusyon. Mula sa sandaling pumasok si Lin Yan sa arena hanggang sa sandaling tumalsik si Lin Yan ng dugo, wala pang isang segundo ang lumipas. Gayunpaman, ang mga tao sa ibaba ay natigilan na. Bakit si Lin Yan, na nasa peak of sixth supremacy, ay biglang sumalakay sa isang direksyon? Dapat malaman ng isang tao na malinaw na nasa ibang direksyon si Yezuan. Illusion, it must be a illusion. Alam ng brat na yan ang ilusyon. Hindi nakakagulat na sumalakay si Senior Brother Lin sa iba't ibang direksyon. Nagkamali pala siya at inatake ang nilalang sa ilusyon. I didn't expect him to know illusions. Si Senior Brother Lin ay nagkakaproblema ngayon. Could it be that brat can really challenge someone who is 2 level higher? Nagsimula na namang mag-usap ang mga tao sa paligid. Bush asterisk T, siguradong tatalunan ni Senior Brother Lin ang she asterisk T ng brat na yan. Galit na sigaw ng outer sect disciple na yumiit kanina. Malika, tingnan muna natin ang sitwasyon sa arena. Si Luo Luo, na nasa hindi kalayuan, ay hindi napigil ang mapaungol. Sa sandaling ito, pareho pa rin ang sitwasyon sa arena. Si Lin Yan ay pinipigilan ni Yezuan. Ang dating ay nasa ilusyon sa lahat ng panahon at hindi pa nakikita si Yezuan. Nakita lang niya ang mga pag-atake ni Yezuan. Boom! 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 Hindi masama ang sovereign golden body ni Lin Yan. Ang mga pag-atake ni Yezuan ay halos hindi na makalusot dito. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi gumamit ng anumang martial arts mula pa noong una at ginamit lamang niya ang 65% ng kanyang layunin sa espada. Kung ang 65% sword intent ay pinagsama sa martial arts, si Lin Yan ay malamang napupugutan ng ulo ni Yezuan sa isang iglap. Sa madaling salita, isa itong instant kill. Oo, young master, napaka-cool mo. Senior Brother Lin, hindi ka ba nasa peak of sixth supremacy? Bakit napakahina mo? Hindi ka taka-taka na hindi ka nahihiya. Kabanata 888. Ang labanan ay nakakuha ng atensyon ng maraming dumadaan. Nang makita nila na ang binugbog ay si Lin Yan, na nasa peak ng 6th Supreme Level, nagulat sila. Talagang tinalo ng batang iyon si Senior Brother Lin Yan hanggang sa hindi na siya makalaban pa. Masyadong peke ito. Anong peke? Kakaiba talaga ang batang ito. Kahapon, isang buong araw siyang nakatayo sa itaas ng Flowing Gold Waterfall at hindi bumaba. Sabi ng isang outer sect disciple na sumugod mula sa Flowing Gold Waterfall. Ano? Isang buong araw? What a joke! Totoo. Maaari akong magpatotoo. Kung hindi dahil sa kanyang mababang antas, 60 metro na sana. Siya para pinuhin ang kanyang sovereign golden body. Ngayon lang, ang biglaang bilis ni Yezuan sa Flowing Gold Waterfall ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Sa oras na ito, natagpuan na ng mga taong ito ang yugto ng labanan. Gayunpaman, sa parehong oras, sa isang sulok sa paligid ng yugto ng labanan ay nakatayo ang isang matandang figure. Isa itong kalbong matandang lalaki, ngunit sa oras na ito, walang nakapansin sa kanya dahil mainit ang labanan. Sok, sok, sok. Isang sovereign golden body na maihahambing sa isang ordinaryong 7th Tribulation Supreme. Maaari din siyang gumamit ng mga ilusyon at mental attack. Kung siya ay inaalagaan, siya ay magiging isang trump card para sa aking Burning Sun Hall para harapin ang Yin Palace. Ang kalbong matandang ito ay hindi mula sa panlabas na sekta, ngunit mula sa panloob na sekta. Dumaan siya dito, ngunit hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng napakagandang panla tulad ni Yezuan. Gayunpaman, may ilang bagay na nangyari sa Burning Sun Hall kamakailan, na naging sanhi ng pagkabalisa ng mga disipulo. Kaya naman, hindi direktang nagpakita ang kalbong matandang lalaki. Matapos mag-isip ng ilang sandali ay umalis na siya. Kahit na hindi niya nakita ang katapusan ng labanang ito, alam niya ang kahihinatnan. Hindi ito matatawag na labanan, ngunit isang palabas sa unggoy. Si Yezuan ay isang tao, at si Lin Yan ay nilalaro na parang unggoy. Kalimutan mo na, hindi ako mag-aaksaya ng oras. Sa oras na ito, biglang nanlamig ang mga mata ni Yezuan sa entablado ng labanan, at marahas siyang naglaslas gamit ang kanyang espada.
Bang! Natama ng likod ni Lin Yan, at hindi niya naiwasang lumipad pasulong, palabas ng hanay ng battle stage. Natalo. Oo, nanalo si Young Master. Tuwang-tuwa si Luoluo sa ibaba ng battle stage. Para naman kay Ye Zuan, na nakatalo kay Lin Yan, tumalon siya at tinapik ang ulo ni Luoluo, na nagsasabing, "Tara na." Sa totoo lang, talagang ayaw ni Ye Zuan na lumahok sa ganitong uri ng palabas na labanan. Pagkatapos ng lahat, ito ay ganap na walang silbi. Ito ay isang kumpletong pag-aaksaya ng enerhiya at hindi siya makakakuha ng anumang mga benepisyo mula dito. Gayunpaman, alang-alang sa isang pangmatagalang plano, wala siyang pagpipilian kundi ang gumawa ng hakbang. Ayaw niyang kutsain siya ni Senior Brother Lin Yan araw-araw. Paano kung hindi mapigilan ni Luoluo ang sarili at mapatay si Lin Yan? Sa pagbabalik sa kanilang tirahan, hindi naiwasang magtanong ni Luoluo, "Young Master, ang iyong ginintoang katawan ng supremacy ay naging mas malakas. Maaari pa itong makatiis ng 60% sword intent." Tama, ang Flowing Gold Waterfall ay isang magandang lugar. Sayang at hindi sapat ang taas ng aking kaharian. Kung hindi, nakapunta na sana ako sa 60-meter platform para painitan ang aking sovereign golden body. Si Ye Zuan ay tila walang magawa. Samantala, umikot ang mga mata ni Luoluo habang sinasabi, "Young Master, may napansin akong magandang lugar. Siguradong makakakuha ka ng napakalaking natural na kayamanan kung pupunta ka doon." "Saan?" Nagtatakang tanong ni Ye Zuan. Ang lugar na iyon ay tinatawag na Tower of Illusions. Ito ay umiiral sa parehong panlabas at panloob na sekta. Ito ay isang lugar na ginagamit upang itaas ang mental na kalagayan ng mga disipulo ng Burning Sun Hall. Hanggat dumaan ka sa isang tiyak na bilang ng mga yugto, ikaw ay gagantimpalaan ng mga likas na kayamanan, paliwanag ni Luoluo. Tower of Illusions. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Ang Tower of Illusions, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay naglalaman ng hindi mabilang na mga ilusyon para masira ng mga disipulo ng Burning Sun Hall. Gayunpaman, si Ye Zuan, na nagtataglay ng Eye of Revelation, ay maaaring makalusot sa mga ilusyon at mahanap ang pundasyon ng hanay ng ilusyon. Simple lang ang inihanda nito para sa akin. "Luoluo, dalhin mo ako dyan dali." Nagmamadaling sabi ni Ye Zuan. Ang higit na kulang sa kanya ngayon ay ang mga likas na kayamanan. Kung makakalusot siya sa kalagitnaan ng yugto ng 6th Supremacy Realm, maaari siyang pumunta sa 60-meter platform ng Flowing Gold Waterfall para pasiglahin ang kanyang sovereign golden body. Labis na tataas ang kanyang lakas. "Hehe, alam kong magiging interesado si Young Master." Humajijek si Luoluo habang direktang dinala niya si Ye Zuan sa Tower of Illusions. Hindi nagtagal, nakarating na silang dalawa sa Tower of Illusions. Sa sandaling ito, mayroon ng mahigit 100 tao sa ilalim ng Tower of Illusions. Tingnan mo, naabot na ni Senior Brother Gao ang ika-6 na antas. Kung makakalusot siya sa ika-6 na antas, makakakuha siya ng Sovereign Golden Pill na lubos na makapagpapaganda sa kanyang Sovereign Golden Body. Talagang karapat-dapat si Senior Brother Gao na maging numero 1 disipulo sa panlabas na sekta. Wala pa siyang 20 taong gulang ngayong taon at nakalusot na siya sa kalagitnaan ng yugto ng 7th Supremacy Realm. Natatakot ako na makapasok siya sa inner sect sa susunod na taon. Siyempre, natugunan na ni Senior Brother Gao ang mga kinakailangan para makapasok sa inner sect. Hindi pa lang siya pumapasok. Ang lakas niya ay mas malakas pa kaysa sa ilan sa inner sect disciples. Siguro kung makakalusot si Senior Brother Gao sa ika-6 na antas sa pagkakataong ito. Ito ang dahilan kung bakit palagi siyang nananatili sa panlabas na sekta at tumatangging pumasok sa panloob na sekta. Isang grupo ng mga alagad ng panlabas na sekta ang nag-uusap sa ilalim ng Tower of Illusions. Lumapit sina Ye Zuan at Luoluo para tingnan. Natuklasan nila na ang Tower of Illusions ay mayroon lamang 6 na antas. Sa bawat antas, mayroong isang projection ng mga disipulo na hinahamon ang mga antas. "Young Master, tingnan mo ang ika-6 na antas." Biglang inabot ni Luoluo ang kanyang balingkinitang daliri at itinuro ang ika-6 na antas ng Tower of Illusions. Sinundan ni Ye Zuan ang kanyang maliit na kamay at tumingin. Sa huli, damapo ang kanyang tingin sa nag-iisang projection sa ika-6 na palapag.
Ang eksena sa projection ay isang lalaki na may taas na 2 metro, may hawak na mahabang tungkod, at makapal ang buhok. Siya ay nasa isang magno impyerno, at sa tabi niya, may mga flame demons na patuloy na umaatake sa kanya. Ang kailangan niyang gawin ay talunin ang ilusyon na ito. Hanggat nalagpasan niya ang ilusyong ito, maituturing siyang nakapasa sa antas. Ang Tower of Illusion sa panlabas na sekta ng Burning Sun Hall ay mayroon lamang 6 na antas, habang ang panloob na sekta ay may 9. Ang dahilan kung bakit tumanggi si Senior Brother Gao na pumasok sa inner sect ay dahil hindi siya nakapasa sa Tower of Illusions ng outer sect. Gayunpaman, ang atensyon ni Yezuan ay wala sa ilusyong iyon. Luo-luo, ito ba ang Ape Clan? Tanong ni Yezuan. Oo, sila ay ipinanganak na may kakaibang pangunawa sa mga tauhan, kaya halos lahat sila ay gumagamit ng mga tauhan bilang kanilang sandata. Ang kanilang layunin ng kanilang mga tauhan ay mabilis na umunlad. Tumango si Luo-luo. Tahimik na tumango si Yezuan. Matapos tingnan ito saglit, diretso siyang naglakad papasok sa Tower of Illusions. Ang bawat antas ng Tower of Illusions ay isang lihim na kaharian. Naglakad si Yezuan patungo sa pasukan ng Tower of Illusions at hinarang ng isang alagad sa labas ng sekta. Junior brother, gusto mong hamunin ang Tower of Illusions? Sinabi ng outer sect disciple kay Yezuan. Oo, sumagot si Yezuan at agad na ibinigay ang kanyang identity token. Mabuti, dadalhin ka sa unang antas ng Tower of Illusions. Dapat mong mahanap ang exit sa loob ng 1 minuto. Kinuha ng outer sect disciple ang identity token ni Yezuan at pagkatapos ay direktang naglakad papunta sa Tower of Illusions. Sa susunod na sandali, siya ay dinala sa isang lugar. Ito ay isang kanya na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Sa kalangitan, isang kawan ng mga ibon at hayop ang lumipad paminsan-minsan. Napakatotoo ng kanilang mga iyak. Kung tutuusin, ang ilan sa mga nilalang na ito ay totoo at ang ilan ay peke. Kabanata 889. So ito ang Tower of Illusion. Napangiti si Yezuan. Ang unang antas ng Tower of Illusion ay ang pinakamadaling hamon, at iyon ay ang paghahanap ng labasan. Naisip niya na hindi niya maaabot ang dulo ng kanya na ito, at hindi rin siya makakalipad. Kahit na hindi ginamit ang Eye of Revelation, nakita na ni Yezuan ang labasan, na nasa pader na bato sa kanyang kaliwa. Dahil mayroon siyang Eye of Perception, nasa isang palasyo talaga siya, at ang pader na bato sa kaliwa niya ay talagang isang pinto. Simulan ang countdown. Nang umalangaw-ngaw ang boses ng outer sect disciple, si Yezuan ay sumugod na sa pader na bato. Sa susunod na sandali, muli siyang nagpakita sa harap ng outer sect disciple. Sa sandaling ito, ang outer sect disciple ay nakatingin kay Yezuan na may pagtataka. Si Yezuan ay nasa unang bahagi pa lamang ng Supreme Being 6th stage. Ngunit sa isang iglap na hanap niya talaga ang labasan. Congratulations, junior brother. You've passed the challenge. Gusto mo bang ituloy? Sinabi ng outer sect disciple kay Yezuan. Ang mga resulta ng Tower of Illusion ay hindi itatago. Kung ang isa ay sumuko, kailangan nilang hamonin muli ito sa susunod. Sa tuwing makapasa sila sa isang hamon, makakatanggap sila ng ilang katumbas na kayamanan ng langit. Siyempre, ang mga gantimpala na ito ay hindi magsasalansan, at ang bawat tao ay makakatanggap lamang ng mga ito ng isang beses. Ituloy, sabi ni Yezuan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa ikalawang antas ng Tower of Illusion. Para sa hamon na ito, kailangan ding hanapin ni Junior Brother ang labasan sa loob ng 1 minuto. Ang boses ng outer sect disciple ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Yezuan. Tumingin si Yezuan sa paligid at napagtanto na nasa gitna talaga siya ng dagat. Mayroon lamang isang lumulutang na tabla sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang lumulutang na tabla ay gumagalaw pataas at pababa kasama ang mga alon ng dagat. Sa ilusyong ito, kaya niyang lumipad, ngunit hindi. Hehe, tumawa si Yezuan at tinapakan ng malakas ang kanyang kanang paa. Biglang nabasag ang lumulutang na tabla sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa ilusyon, mayroong parehong totoo at peke. Malinaw na peke ang dagat na ito, at gayon din ang lumulutang na tabla na ito. Gayunpaman, ang lumulutang na board ay talagang isang stone platform na nakatago. Ang pinakamahalaga, ang stone platform na ito ay ang array base ng illusion array.
Kapag tumapak si Yezuan sa base ng array, mawawala ang illusion array. Talagang may isa pang labasan para sa yugtong ito, ngunit naramdaman ni Yezuan na hindi na kailangan iyon. Matapos makapasok, siya ay na-teleport sa ilalim ng Tower of Illusion. Congratulations, Junior Brother! Gusto mo bang i-challenge ang third round? Nagpatuloy ang pagtatanong ng Outer Sect Disciple. Ituloy, tahimik na tumango si Yezuan. Sa totoo lang, ang Tower of Illusions na ito ay itinayo ayon sa mga antas. Ang unang palapag ay tumutugma sa isang maagang 6th Supreme Being, ang ikalawang palapag ay tumutugma sa isang gitnang 6th Supreme Being, at ang ikatlong palapag ay tumutugma sa isang peak 6th Supreme Being. Ang hinahamon ngayon ni Yezuan ay ang pangatlong antas, na tumutugma sa tuktok ng Supreme Level 6. Junior Kuya, baka delikado ang stage na. Ito, kung gusto mong sumuko, sumigaw ka lang ng malakas. Mabait na pinaalalahanan siya ng Outer Sect Disciple. Sige, tumugon si Yezuan at pumasok muli sa Tower of Illusion. Ang ikatlong yugto, ang kaharian ng ilusyon, ay hindi mahirap para kay Yezuan. Gamit ang Eye of Revelation at ang Eye of Perception, madali siyang nakahanap ng ilang array base at nakalusot. Tatlong sunod-sunod na yugto ang nalampasan niya. Nakakamangha talaga si Junior Brother. Hindi ko maintindihan. Nalampasan mo ang ikatlong yugto sa loob ng 1 minuto. Ang ikaapat na yugto ay tumutugma sa isang 7th Tribulation Supreme Being. Junior Brother, gusto mo bang magpatuloy? Tanong ng Outer Sect Disciple. Huminto si Yezuan. Siya ay isang maagang 6th Supreme Being lamang, at ang ikaapat na yugto ay tumutugma sa isang maagang ikapitong Supreme Being. Nagkaroon ng pagkakaiba ang tatlong buong kaharian. Kung illusion realm lang iyon, hindi niya ito iisipin. Gayunpaman, may ilang mga panganib sa kaharian ng ilusyon. Noong nakaraan, ang ilang mga alagad ay labis na nagpahalaga sa kanilang sarili at namatay sa mga panganib na ito. Gayunpaman, sa lakas ng kanyang sovereign golden body, maaari niya itong subukan. Ituloy, tumango si Yezuan. Isang kakaibang tingin ang bumungad sa mga mata ng Outer Sect Disciple, na para bang kinukutya niya si Yezuan sa sobrang pagpapahalaga sa sarili. Gayunpaman, hindi siya gaanong nasabi. Sige, susunod na papasok si Junior Brother sa 4th level. Nag-ipon ng lakas ng loob si Yezuan at muling pumasok sa Tower of Illusion. Junior Brother, walang magiging impormasyon sa yugtong ito. Dapat kang makalusot sa iyong sarili. Kung gusto mong sumuko, sumigaw ka lang ng malakas. Paalala sa kanya ng Outer Sect Disciple. Sige, tumango si Yezuan. Nang matapos siyang magsalita ay nag-iba ang tanawin sa paligid niya. Sa sandaling ito, nagpakita siya sa isang damuhan. Malapit sa kanya, mayroong hindi mabilang na mabangis na hayop. Napakalakas ng kanilang mga aura kaya tumibok ang puso ni Yezuan. What powerful aura, but they are all fake. Isa lang sa kanila ang totoo. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Parehong ang Eye of Revelation at ang Eye of Perception ay nagbigay daan sa kanya na malinaw na maunawaan ang ilusyon na kaharian na ito. Kung tungkol sa tunay na Supreme Sacred Beast, ito ay isang kakaibang leopardo na may 3 buntot. 3 talaga itong buntot tulad ni Luo-Luo. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na pakakawalan na kita. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Mayroong daan-daang mga ilusyon sa paligid niya, at napansin din siya ng 3-tailed leopard sa sandaling ito. Sa sandaling ito, ang 3-tailed wild leopard ay dahan-daang lumalapit. Ang mga ilusyon ay nakipagtulungan din sa kanya at lumapit kay Yezuan. Mayroong daan-daang Supreme Sacred Beast sa paligid niya. Karamihan sa mga tao ay patuloy na umaatake kapag sila ay pumasok upang makita kung ang Supreme Sacred Beast na ito ay totoo. Gayunpaman, hindi kailangang gamitin ni Yezuan ang pamamaraang ito. Nakumpirma niyang may buhay na nilalang sa paligid niya. Ang yugtong ito ay may limitasyon sa oras na 5 minuto. Mukhang hindi ito magiging ganoon kadali. Hayaan mo muna akong harapin itong 3-tailed wild leopard. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang ikapitong baitang Supreme Sacred Beast. Napakahalaga nito. Bagamat siya ay nasa unang 6th grade Supreme Sacred Beast, ang kanyang sovereign golden body ay maihahambing sa isang 7th Tribulation Supreme Sacred Beast. Wala siyang pakialam sa isang 7th grade Supreme Sacred Beast. Bang!
Kaagad, sinugod ni Yezuan ang tatlong-tailed wild leopard. Ang kanyang mga aksyon ay nagbigay din sa three-tailed wild leopard na ito ng takot. Ang tatlong-tailed wild leopard na ito ay nasa ika-4 na palapag ng Tower of Illusion sa loob ng ilang panahon. Binigyan ito ng Burning Sun Hall ng masarap na pagkain at inumin. Ang misyon nito ay turuan ng leksyon ang mga alagad ng Burning Sun Hall. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita ito ng isang tao na diretsyong naniningil dito. Agos na Shadow Sword, naglasla si Yezuan gamit ang kanyang espada. Isang sword ray ang sumunod sa likod ng isang purple na after image habang inatake nito ang tatlong-tailed wild leopard. Ang tatlong-tailed wild leopard ay isang supreme sacred beast. Hindi mababa ang katalinuhan nito. Noong una ay inakala nitong maswerte lang si Yezuan, ngunit pagkatapos makita ang pag-ataking ito, nang inag ang katawan nito. Bang! Ang tatlong buntot na ligaw na leopardo ay inindayog ang kanyang buntot at ikinalat ang enerhiya ng espada. Gayunpaman, bahagyang nasugatan ang buntot nito. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ng espada ni Yezuan ay nasa 65%. Ang Flowing Shadow Sword ay isang middle-grade supreme martial art na kinopya ni Yezuan dati. Hindi masama ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, kailangan nitong dagdagan ang kahusayan nito. Ang illusory realm ay hindi mahalaga. Gusto ni Yezuan na pataasin muna ang kahusayan ng Flowing Shadow Sword. Whoosh! 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 Matapos malaman ang lakas ng pag-atake ni Yezuan, ang tatlong-tailed na ligaw na leopardo ay hindi nang ahas na tanggapin ito ng direkta. Nagsimula itong umiwas. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Flowing Shadow Sword. Sa kasalukuyan nasa 60%. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Flowing Shadow Sword. Sa kasalukuyan nasa 70%. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Flowing Shadow Sword. Sa kasalukuyan nasa 80%. Kabanata 870. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Flowing Shadow Sword. Ito ay kasalukuyang nasa 80%. Sa wala pang 5 segundo, napataas ni Yezuan ang kahusayan ng Flowing Shadow Sword sa 80%. Ang kapangyarihan nito ay nadobol man lang mula noon. Kasabay nito, nakikipagpalitan din siya ng suntok sa three-tailed wild leopard. Umuungol. Ang three-tailed wild leopard ay umungal at ang tatlong buntot nito ay tumama patungo kay Yezuan na parang kidlat. Napakalayo ng cultivation realm ng huli at agad siyang nataman. Bang! 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 Ang tatlong hampas ng buntot ay naging sanhi ng pananakit ng tiyan ni Yezuan. Sa kabutihang palad, ang kanyang sovereign golden body ay malakas. Kung hindi, sesabog na ang tiyan niya. Hep, tikman mo ang galaw na ito. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Yezuan at direktang ginamit niya ang kanyang Heaven's Eye sa three-tailed wild leopard. Nasusunog na mata, bawal na mata ng ilusyon. Kahit na ang target ay isa lamang sovereign sacred beast, hanggat ito ay isang buhay na nilalang, ang dalawang Heaven's Eyes na ito ay magiging kapaki-pakinabang. Ang three-tailed wild leopard ay nataman at agad na umungal patungo sa langit sa sakit. Hindi lang iyon, nahulog din ito sa isang ilusyon. Ito ang ika-4 na palapag ng Tower of Illusion. Gayunpaman, nagawang ilusyon ni Yezuan ang mga buhay na nilalang dito, na lampas sa inaasahan ng maraming tao. Sa isang tiyak na sulok ng Tower of Illusion, ang batang ito ay hindi lamang nakakakita sa mga ilusyon na iyon sa isang iglap, ngunit gumagamit din ng mga ilusyon upang malito ang three-tailed wild leopard. Siya ay talagang kamanghamanghang. Ang isang Burning Sun Hall Elder na kinokontrol ang ilusyon ay hindi napigil ang bomb-ulong. Siya ang controller ng ika-4 na palapag ng Tower of Illusion. Nakikita niya ang bawat kilos ni Yezuan. Sa sandaling ito, nakalaban na ni Yezuan ang daan-daang round kasama ang three-tailed wild leopard. Sa mga daan-daang round na ito, kahit na si Yezuan ay natama ng ilang beses, ang bloodline ng Divine Tree of Life ay agad na magpapagaling sa kanyang panloob na mga pinsala, kaya siya ay palaging nasa pinakamataas na kondisyon. Gayunpaman, ang three-tailed wild leopard ay nasa isang miserableng estado. Tinamaan ito ng ilang beses ng mga pag-atake ni Yezuan at napuno na ng dugo. Sige, marami kang sinayang na oras. Hayaan mo akong ipadala ka sa kabilang buhay. Matapos ang mahigit 100 round, naitaas din ni Yezuan ang kanyang Flowing Shadow Sword sa 70% mastery.
Gayunpaman, upang masira ang ilusyon sa lalong madaling panahon, nagpasya siyang patayin ang three-tailed wild leopard na ito. Ngunit sa sandaling ito, anak, iligtas mo ang buhay nito. Biglang umalangaw-ngaw ang isang matanda na boses, dahilan para manginig si Yezuan. Ang boses na ito ay dapat na pagmamay-ari ng isang elder ng Burning Sun Hall. Sige, tumigil din si Yezuan sa pag-atake, at ang three-tailed wild leopard ay tahimik ding umatras. Matapos makipaglaban ng kalahating minuto, naramdaman ni Yezuan na nakakalungkot na wala siyang nakuha. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang kahusayan ng Fluong Shadow Sword ay tumaas, kaya hindi ito isang kawalan. Sa 4 na minutong natitira, hindi nagmamadali si Yezuan. Tumakbo siya sa isang direksyon habang ginagamit ang kanyang Eye of Revelation at Eye of Perception para i-scan ang kanyang paligid. Ang ilusyon na kaharian na ito ay umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Ito ay parehong totoo at peke, ngunit ginamit ni Yezuan ang Eye of Revelation upang mahanap ang base ng pagbuo ng ilusyon na kaharian na ito. Kotsa, sa malutong na tunog, isang hindi mahalata na bato ang nabasag ni Yezuan. Ito ang base ng pagbuo ng ika-4 na antas ng ilusyon na kaharian. Sa sandaling nabasag ang bato, nagbago ang paligid ni Yezuan. Junior brother, congratulations sa pagpasa sa 4th level. Ang Outer Sect disciple na iyon ay muling nagpakita sa harap ni Yezuan at nakangiting sinabi. Ngayon lang, naisip niya na si Yezuan ay nagpapahalaga sa sarili. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na itinago ni Yezuan ang kanyang lakas at makapasok sa ika-4 na antas ng ilusyon na kaharian sa loob ng wala pang 1 minuto. Sinira nito ang record. Ngumiti lang si Yezuan. Nakita rin niya ang mapaglarong ngiti sa mukha ng Outer Sect disciple, ngunit wala siyang sinabi. Junior brother, gusto mo pa bang hamanin ang 5th level? Nagpatuloy ang alagad ng panlabas na sekta. Hindi, maghahamon ulit ako pagkatapos kong makalusot. Umiling si Yezuan. Sige, ito ang iyong identity token at patunay ng pagpasa sa level. Walang sinabi ang Outer Sect disciple at direktang ibinalik ang token kay Yezuan. Sa Hall of Burning Sun, mayroon lamang isang identity token. Kung nawala ito ng mga disipulo, kakailanganin nilang gumastos ng malaking halaga ng kayamanan ng langit at lupa upang palitan ito. Pagkatapos ng lahat, kung ang kanilang identity token ay nahulog sa mga kamay ng Yin Palace, maaari rin nilang ipagpalit ito para sa Heaven and Earth treasures. Sa sandaling ito, kailangan lang ni Yezuan na hawakan ang identity token na ito at pumunta sa Hall of Experience ng panlabas na sekta upang matanggap ang mga reward para sa una hanggang ika-4 na antas ng Tower of Illusion. Salamat, kuya-kuya. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, direktang umalis si Yezuan. Napansin din ng iba ang eksena ng paglusot niya sa ika-4 na antas, ngunit mas nakatutok ang atensyon ng mga tao kay Senior Brother Gao. Ang Senior Brother Gao ay lumalampas pa rin sa ika-6 na antas ng ilusyon na kaharian. Hindi na siya pinansin ni Yezuan at diretsyong umalis. Young Master, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Luo Luo. Sa Hall of Experience para makatanggap muna ng mga reward. Babalik tayo pagkatapos makapasok sa mid-stage ng 6th Supreme Level. Sagot ni Yezuan. Siya ay nasa maagang yugto pa lamang ng ika-6 na kataas-taasang antas. Sapat na para sa mga ordinaryong tao na makalusot sa ika-2 antas, ngunit nakalusot siya sa ika-4 na antas, kaya sapat na dapat ang mga gantimpala para makapasok siya sa kalagitnaan ng yugto ng ika-6 na kataas-taasang antas. Hindi nagtagal, dinala niya si Luo Luo sa Hall of Experience. Senior brother, please help me exchange these rewards. Ibinigay ni Yezuan ang kanyang identity token at patunay ng pagpasa sa level. Ang Outer Sect disciple sa Hall of Experience ay natigilan saglit. Hindi niya maiwasang palakihin si Yezuan. Nasa early stage lang siya ng 6th Supreme Level. Napakalakas ni Junior Brother para makalusot sa 4 na magkasunod na antas. Ang alagad ng panlabas na sekta ay hindi maiwasang magpuri. Pagkatapos, agad siyang pumasok para ihanda ang mga gamit para kay Yezuan. Maya-maya, lumabas siya na may dalang interspatial ring. Ang reward para sa unang antas ng Tower of Illusion ay 100 high-grade Supreme Pills. Ang reward para sa pangalawang level ay bulong ng Outer Sect disciple habang iniaabot niya ang interspatial ring kay Yezuan. Ang mga gantimpala na ito ay itinakda lahat.
Sinuri at kinumpirma ni Yezuan na walang mga problema. Salamat, Senior Kuya. Nagpasalamat si Yezuan sa kanya at naglabas ng token. Ito ang tanda ng maputing buhok na matandang babae na pinatay ni Luo Luo noong araw na iyon. Oh, isang mid-stage 6th Supreme Level Deacon ng Juyin Palace, 100 high-grade Supreme Pills. Ang Altar Sect Disciple ay kumuha ng isa pang 100 high-grade Supreme Pills at itinago ang token. Pagkatapos makipagpalitan ng mga reward, mabilis na umalis si Yezuan. Napakawalang halaga pala ng identity token ng kampo ng kaaway. Matapos umalis sa Hall of Experience, hindi maiwasan ni Luo Luo na magreklamo. It's not that it's worthless. It's because his realm is too low. Kung siya ay 7th Tribulation Supremacy, siguradong marami siyang makukuha, sabi ni Yezuan. Gayunpaman, sapat na ang mga reward na natanggap niya para makalusot siya sa kalagitnaan ng antas ng ika-6 na Supreme Level. Kaagad, bumalik sila sa kanilang mga tirahan at kinain ni Yezuan ang mga makalangit na materyales at mga kayamanan sa lupa. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa kalagitnaan ng yugto ng 6th Tribulation Supremacy. Oo naman, si Yezuan ay nakalusot. Congratulations, young master, nakangiting sabi ni Luo Luo. Ang aking sovereign golden body ay nag-improve ng husto. Ngayon, maaari na akong pumunta sa 60-meter platform ng Flowing Gold Waterfall para painitan ang sarili ko, sabi ni Yezuan na nakakunot ang noo.